Hello, magandang araw! Katatapos lang po naming magsimba and yeah, ito, nagpapainit pa ng sasakyan. And then we're going home, but first we have to get our groceries. And then along the way, ikukwento ko po sa inyo kung paano kami nakakuha ng bahay or ano yung mga bahay na na-visit namin and yung process ng pagbili, you know? So keep on watching! Long overdue na talaga ang video na to kasi I planned na mag-upload a week after nung last upload ko, pero yun nga, nagkasakit po ako, so hindi ako nakapag-upload agad. And yes, for today's video po ay papakita ko po sa inyo ang sunod na ginawa namin after nung nakakuha kami ng pre-approval at meron na kaming agent na tutulong sa amin sa pagbili ng bahay. So nung meron na kaming agent, yung agent pala namin ay si Sir David Tugad, kayong tumulong sa amin paano namin nakuha yung bahay. So nag-start na kaming mag-check ng mga for sale na bahay around the area. And kapag meron kaming makitang bahay na pasok sa pre-approved na budget namin, sabihan lang namin yung agent namin na gusto namin mag-book ng viewing sa bahay na to. So ito yung unang bahay na give you namin. So 2-bedroom apartment. This is the selling price nito is 290 something, 290 yata ang selling price nito. Napaka-cute, malinis, ang ganda ng pagkagawa. And then gusto ko siya kasi malapit sa highway. And then katabi nito is isang shopping store, as in literal katabi lang talaga. Meron siyang detached na garage, meron siyang unfinished na basement. Yung selling price niya is 290,000. Then nagbigay kami ng offer na 295,000, so nagpatong kami ng 5,000. Dito kasi kapag bumili ka ng bahay, nagbi-bidding war pa kasi sila. So kung sino yung manalo, for example, ang benta is 290,000. So merong magpapatong ng bilhin niya ng 320. So, syempre, si may-ari, doon talaga siya sa pinakamalaking offer. So, ayan, sa bahay na to, hindi kami nanalo kasi nga may mas malaking offer na binigay. Ito namang next na bahay na give you namin is, siya yung pinakamura. However, upper fixer kasi siya. Ibig sabihin ng upper fixer is, marami ka pang kailangang i-repair. Gusto ko yung location na sa gilid ng highway. Ang ganda ng curb appeal. Napakalaki ng property. And, hindi na kami nagbigay ng offer kasi nga parang hindi naman worth it. Kasi, yun nga, marami siyang kailangan i-repair. Outdated na rin yung layout ng interior niya. So, hindi na kami nagbigay ng offer dito. So, pass kami dito sa bahay na to. Ang next na bahay na tinignan namin ay property ng employer ko. So, sinamahan niya akong tignan yung buong bahay. 4-bedroom apartment siya. Nasa gilid ng highway. Napakalaki ng property as in. However, medyo outdated din yung interior niya. And then, hindi siya electric yung heating niya, parang oil. So, talagang medyo gagastos ka pa para i-convert yung oil to electric heating, something na ganun. So, hindi rin kami nagbigay ng offer dito. Meron din isang bahay na cute, 2-bedroom. Wala akong picture, but it was also like pasok sa budget, $235,000. And hindi na kami nag-book ng viewing kasi nga nung nag-drive around the area kami, the community ng bahay, tapos tinignan namin yung physical ng bahay, hindi namin nagustuhan yung curb appeal niya. So nag-pass kami sa bahay na yon, so hindi na kami nag-book ng viewing. Yung viewing po ng mga bahay ay hindi po nangyayari sa isang araw lang po ha. Minsan like depende sa available na bahay, kasi minsan kapag ito pinost si bahay A and then na-view na lahat-lahat, and then after few days or a week sold out na siya, so hindi na siya available. And then the next day naman meron ka na namang makitang bahay, so hindi siya like available in all days kasi nga nabebenta agad or wala pang available na pasok sa budget mo. So ito naman yung next na bahay na piniset namin, 2 bedrooms, 295,000 yata ito. So yan, sobrang laki po ng bahay na to, ng property na to. Maganda kasi nasa tabi lang din siya ng highway. And then yan, 2 bedrooms, cute, updated yung flooring, yung mga lights niya, yung bintana updated. Meron siyang unfinished na basement. Unfinished yung basement niya. Pero okay naman. But medyo maliit lang siya. Yung kabuuan ng bahay, cute.
yung property lang talaga, land proper, yung land area niya, sobrang laki. So, actually, nakita ko nga siya nung after na siya na-sold, yung property niya parang hinati. So, parang binenta rin yung lupa. Kasi sobrang laki talaga. Hindi din, nagbigay kami ng offer dito, parang same amount lang. Kasi 296 lang yata ang approve sa amin na mortgage. So, 295 lang din yung in-offer namin. Exact amount lang sa selling price ng bahay. And obviously, hindi kami nanalo kasi mas malaki talaga yung offer ng iba. Ika nga is, whatever rejection is a protection. So, yun, tanggap lang kami ng tanggap ng lahat ng mga rejections kapag walang good news after ng offer namin. So, ang next na bahay na give namin is, ito na yung bahay na nabili namin. So, nung nag-book kami ng viewing, at visit na namin yung bahay, nagustuhan talaga namin kasi nga, in-update nila yung flooring, tapos parang newly paint ang walls, and then, bago yung bathtub. Though yung appliance is luma, but okay lang din yun. Updated yung roofing, at saka yung siding ng buong bahay. So, okay ako doon. Pero pagdating naman sa curb appeal, hindi pave, hindi sementado yung driveway. So, gravel lang siya. Parang, nasa yung lupa lang ba? May mga bato-bato, may mga pebbles. And then, the house position is too close to the road. So, hindi ganun talaga kagandahan yung curb appeal niya. But the land property is so massive. So, malaki siya. Pwede ka pang magtayo ng 2 to 3 small houses sa loob ng property. But, hindi naman yun yung, yung main goal namin doon kasi, hindi naman namin kailangan yung extra na lupa. Ang main goal namin is feeling namin at makikita namin yung self namin na titira sa bahay na to as our dwelling place. So yun, nagustuhan talaga namin. And of all the houses na binigyan namin ng offer, dito talaga ako kinabahan. Kasi nga, gusto ko na siyang makuha. Gusto ko siya kasi mura. And then, feeling ko afford namin yung mortgage. And then, basta nagustuhan ko siya sa ang interior niya. Hindi siya malaking bahay. Simple lang talaga yung bahay. Pagpasok mo, kitchen, dining, then living room, and then bedrooms. Ganun lang siya kasimple. But, yun yung gusto ko. So, talagang kinabahan ako. Nagpipray talaga ako the whole day na sana naman ay tanggapin ni seller yung offer namin. So, ang selling price is $230,000. So, since yung approved na pre-mortgage namin ng bangko is $296,000. So, yun yung approved na pwedeng ipautang sa amin ng bangko. So, meron pa akong allowance. So, sabi ko, sige, magta-top up ako ng $40,000 dito. So, from $230,000, inoferan ko si seller ng $270,000 na ito yung amount na bibilhin ko, ibibili ko sa bahay niya. So, yun. So, pinagpipray ko talaga na sana naman. Ito na talaga, i-accept yung $270,000 or else, hindi ko na alam. So, nung tumawag na yung agent namin, si Sir David, nung narinig ko na yung sinabi niya na, paano yan, Juvie, magpapalit na kayo ng address, sobrang saya talaga namin. As in, sobrang saya kasi nga, pinapipray talaga namin na sana makuha na namin ang bahay na to. So, we got the house for the $270,000. Yun, so in-approve na yung ng bangko na yun na yung uutangin namin. Ang kagandahan kapag meron kang real estate agent ay sila na yung magpa-process ng lahat-lahat. So, antayin mo lang talaga ang mga papers, kung saan ka pipirma, and then, lahat, sila na with the lawyer, with the bank representative or financial something officer, something ganun. And then, lawyer naman ni seller. Sila na yung mag-uusap lahat. Sila na yung mag-prepare lahat ng mga documents. And then, yun, tapos na. Kapag ready na yung mga documents, mag-schedule na ng final walkthrough. So, before i-release ang lahat-lahat. So, mag-final walkthrough muna si buyer. So, kami, nag-final walkthrough kami. Chinek namin kung
okay ba yung bahay, meron bang mga sira, and then if meron bang mga sira kapag final walkthrough, is pwede mo pang i-complain, pwede mo pang sabihin si seller na i-repair mo muna to bago natin i-close yung deal, so i-repair naman nila or what. So kapag okay naman, mag-go signal na si real estate agent sa lawyer na okay na si buyer, close the deal, and then they will give you the key. So after close ang deal, nasa yun yung susi, home sweet home na. And yun, minsan nga natatawa nga kami kasi ganito lang pala kadali ang process, and then natatawa kami kasi nga wala kami talagang malaking pera. Unlike sa Pilipinas, kapag nagpapatayo ng bahay, makikita mo talaga na wow, ang yaman-yaman nila kasi nagpapatayo na sila ng bahay, meron silang maraming pera. Pero dito, utang po lahat. So baka sabihin nyo, ay wow, 1 year pa lang sila sa Canada, meron na silang sariling bahay, nakapundar na agad ng bahay. Utang po ito lahat. So yeah, well, it's a 25 years mortgage, tangin namin for 25 years. But then again, as I mentioned, na nagtataasan na rin yung renta ng bahay, so might as well na kumuha na kami ng bahay. Lalo na nandito kami sa province na kung saan isa ang province na to sa pinaka may affordable pa na bahay sa buong Canada. So yung mortgage namin is katumbas ng mga rental rates, so might as well na kumuha na lang kami ng bahay. And then in due time, mag-appraise naman yung property, yung mga real estate. So parang for me, good decision na talaga na kumuha ng bahay. Well, after namin kumuha ng bahay, medyo talagang gipit kami kasi nga of course, after mo nang ma-close yung bahay, kung gusto mong i-repair, gusto mong ganito, bili ka ng furniture, kailangan mo talaga ng extra money kasi nga empty pa yung bahay. But little by little, na iraraos naman. So, yun po ang aming journey sa paghahanap ng bahay. So, from the first house that we visited until we found our first home here in Canada. That's it for today's video. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ito. And if nagustuhan nyo po, sana po ay i-share nyo rin po, like, and leave a comment down below if meron po kayong gustong malaman tungkol sa buhay namin dito sa Canada. And thank you so much for all the support ninyo sa mga subscribers, sa new subscribers po, at ang mga new viewers ng video na ito, ng channel na ito. I thank you, everyone. That's it for today's video. Have a good day. You take care. Bye! Mwah.